naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega
Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang magandang umaga po ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. At ngayon ay July 30, 2025. At oras na po natin programa Todo Balita at Komentaryo. And as usual, sa lapan sa oras, ihatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdezia daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Investigador sa mga missing sabongero, sinibak. Todo balita. Probe sa flood control projects gugulong na ayon kay Bersamin. Todo balita. Digong pwedeng makauwi raw ng Pilipinas. Todo balita. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte didesisyonan sa August 6. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, Thailand, inakusahan ng Cambodia na lumabag
sa ceasefire. Todo balita. Sa balitang lokal, San Carlos City, Alcalat, Santo Tomas tumanggap ng mga flood packs mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Todo balita. At pamahalang panlalawigan nakatakdang mamahagi ng sako-sakong bigas sa Western Pangasinan. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, suporta ng online gambling industry sa Philippine sports, binigyan diin. Todo balita. At ngayon sa detalye natin mga balita, sinibak sa pwesto ang isang service commander ng Philippine National Police na kasama sa nag-iimbestiga kaugnay ng nawawalang sabungero. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang panayam sa media nitong Martes, July 29, 2025. Para hindi angkop ang kanyang kilos sa magandang pag-resolve ng kaso. Ayaw ko kasing nag-alangan ako, ani Remulla. Meron siyang kinilos na hindi ko gusto, dagdag pa niya. Ayon pa kay Remulla, napakalaga ng tiwala sa proseso ng investigasyon kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Kaugnay nito, formal naman sinampahan ng kasong administratibo ng National Police ang 12 pulis na sangkot sa mga missing sabungero matapos makitaan ng probable cause. Isinampahan ng NAPOLCOM ang kasong grave misconduct, irregularities in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer laban sa 12 pulis. Ayon kay Inspection, Monitoring and Investigation Service Director Edman Pares, ang sinampang administrative complaint ay resulta ng sinumiting affidavit ni Julie Partido Ngan alias Totoy at iba pang mga complainant. Inihayag kahapon ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simulan agad ang investigasyon sa mga palpak na flood control projects. Dapat aniyang mabunyag ang mga opisyal ng gobyerno na nakipagsabuatan sa mga contractors at kumita sa mga proyekto. Sinabi rin ni Bersamin na alamin sa investigasyon kung hanggang saan ang sakop ng mga kumita sa proyekto. Nauna nang tiniyak ni Marcos sa kanyang State of the Nation address na mananagot sa batas ang mga mapapatunayang nakinabang sa mga palpak na flood control projects. Bagaman at walang ibinigay na timeline ang Malacanang kay DPWH Secretary Manuel Bonoan kung kailan tapusin ang investigasyon, sinabi na mahalagang matukoy kung sino-sinong mga opisyal ang dapat na managot. Maaring makauwi ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte kung papabura ng International Criminal Court ang aplikasyon sa interim release. Ito ang sinabi ng kanyang abogado si Nicholas Kaufman sa interview ng ABS noong Lunes. Ang kay Kaufman, maaari makabalik ng Pilipinas si Duterte kung papayag ang Administrasyong Marcos, mga prosecutor at ang ICC. Siniwalat pa ni Kaufman na marami na silang bansang nilapitan para mag-host sa interim release ni Duterte pero nabigo sila. May isang bansa umano ang pumayag pero kailangan pang sumang-ayon dito ang prosecutor at ang ICC. Kamakailan lamang pinabura ng ICC ang petisyon ng depensa na ipitin muna ang paglalabas ng desisyon sa interim release ni Duterte dahil sa may isusumiti pa silang dokumento sa kanilang aplikasyon. Nagkasundo ang mga senador na sa August 6, 2025 didesisyonan ang Supreme Court ruling na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, bibigyan ng sapat na panahon ang mga senador na aralin ang 77 pahinang Supreme Court decision. Hindi pa kasama rito ang concurring at hiwalay na opinyon na inihain ng 5 o 6 na mahestrado ng kataas-taasang hukuman. Sinabi naman ni Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri na may isang senador ang naisagad na desisyonan ng Senado ang ruling ng Supreme Court kahapon pero pumayag na rin na sa August 6. Naunang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay mas tama kung Senado ang magdedesisyon sa naging ruling ng Korte Suprema at hindi ang impeachment court. Naaktuhan ay isang miyembro ng Kamara de Representantes na nanonood ng online sabong sa kanyang smartphone sa ikapat na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasan Pambansa Building noong Lunes, July 28. Nakuhanan sa kamera ni Abante Lensman Jonas Sulit at iba pang photographer na nag-cover sa SONA ang panunood ng kongresista sa online sabong.
Hindi lang maberipika ang pagkakakilanlan ng mababatas dahil nakatalikod dito. Wala rin impormasyon kung ito ay tumaya sa online sabong. May mga nagsasabing party list representative na nakitang nanonood ng online sabong. Samantala, isa rin miyembro ng Kamara ang nakunan na nanonood ng bilyar sa kanyang smartphone sa sona ni Pangulong Marcos. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na maghahain sila ng graft charges laban kay dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakatakda nilang isampa ang kaso laban kay Ignacio sa Office of the Ombudsman ngayong linggong ito. Bukod kay Ignacio, sasampahan din ng kaso ang nasa 10 pang individual, kabilang ang 2 dating deputy administrators at ilang individual na sinasabing sangkot sa hindi otorisadong 1.4 billion pesos na land deal. Matatandaang si Ignacio at ang kanyang mga deputy administrators ay sinibak noong Mayo kaugnay sa September 2024 land acquisition na hindi umano dumaan sa OWA Board of Trustees. Wala ng pag-asa makalusot o game over na agad sa kasalukuyang 20th Congress ang SOGI at divorce bill ayon sa abogadong si Jesus Falsis. Ito raw dahil si Senator Joel Villanueva ang itinalagang chairman ng Committee on Rules ng Senado. Nitong Lunes, July 28, sa pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress, nanumpa na si Villanueva sa harap ni Senate President Chis Escudero bilang chairperson ng Committee on Rules. Si Villanueva ay anak ng evangelist at politician na si Brother Eddie Villanueva, founder ng Jesus is Lord Church Worldwide. Kilala siyang konserbatibo at anti-divorce and anti-sogi na mambabatas. Sa lungsod ng Maynila, tuloy-tuloy lamang ang pagbabayad ng kanilang buwis ng mga taxpayer sa Maynila sa kabila ng hagupit ng masamang panahon. Ito ang sinabi ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso kung saan ini-enjoy ng mga taxpayers ang ginhawa sa pagbabayad ng buwis sa lungsod sa pamamagitan ng mga digital platforms ng lokal na pamahalaan tulad ng Go Manila at Electronic Business One-Stop Shop o eBOS. Ayon kay Mayor, nagawa ng City Hall na mapanatili ang kanilang operasyon at koleksyon ng kita sa kabila ng 1 linggong suspensyon ng trabaho ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Dagdag pa nito, pinapayagan ng Go Manila at eBOS ang mga residente at negosyo na magbayad ng kanilang mga buwis at iba pang obligasyon online. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Inakusahan ng Thailand ng Cambodia ng paglabag sa tigil putukan ilang minuto matapos itong magkabisa noong Martes ng hating gabi. Ayon kay Thai Army spokesman Winday Suwari, nagpasabog ang Cambodian forces sa ilang bahagi ng Thai territory. Isang malinaw aniyang paglabag sa kasunduang nilagdaan sa peace talk sa Malaysia. Tinanggi naman ito ng Cambodia at iginit na walang nangyaring sagupaan. Gayunman, tuloy pa rin ang mga pulong ng mga military commander mula sa magkabilang panig. Simula pa noong Huwebes, 38 na ang nausawi at halos 100,000 ang lumikas dahil sa sagupaan sa pinag-aagawang hangganan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, aabot sa 2,985 food packs ang ibinigay ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa lungsod ng San Carlos at sa mga bayan ng Alcala at Santo Tomas nitong July 28 o kahapon. Tulong ito sa mga residenteng apektado ng baha matapos ang mga bagyo at habagat na nanalasa sa lalawigan. Dahil sa layunin ni Governor Ramon Gico III na agarang serbisyo para sa lahat, tumanggap ng mga delata, bigas at kape ang mga apektadong pamilya. Unang nabigyan noong July 27 ang 4 na barangay sa San Carlos City, partikular ang Barangay Bolo, Bukbok, Mabalbalino, Bugawan at Bani. Pinangunahan ang pamamahagi ng tulong ni Provincial Legal Head Attorney Baby Ruth Torre, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office.
Nakataktang magpamahagi ng sako-sako mga bigas ng pamahalang palalawigan sa mga bayan ng Alaminos City, Agno, Dasol, Bani, Anda, Bulinaw at Lingayen, Pangasinan. Sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, nakipagtulungan ang pamahalang palalawigan sa National Food Authority para sa mga bigas na ipapamahagi sa mga nasalanta ng habagat at mga nagdaang bagyo. Bahagi ito ng malawakang relief operations ng pamahalang palalawigan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng kalamidad. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng food packs, hygiene kits at pagsasagawa ng medical mission sa iba't ibang barangay at evacuation centers. Aktibo nakikipag-ugnayan si Governor Gico sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak na may abot ang mabilis at sapat na tulong sa bawat bayan at syudad sa Pangasinan. Ikinatuwa naman ni Congresswoman Gina De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan ang pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga flood control projects para masigurong epektibo at walang korupsyon. Napaka-positibo at tumutok talaga sa pangangailangan ng bansa, yung pagpapahalaga sa mga guro bilang haligi ng edukasyon at yung mga programang pangkalusugan para sa mga mamamayan, pahayag ni De Venecia. Dagdag nito bilang kongresista sa isang distrito na prone sa calamities, siya ay saludo sa panukalang ituring ang mga kalamidad bilang new normal, kaya kailangan ng long-term at konkretong solusyon gaya ng pagpapatayo ng permanent evacuation centers na matagal na niyang isinusulong. Samantala, nagpasalamat si Manay Gina De Venecia sa pagtutok ng Pangulo sa flood mitigation projects para matiyak na ito'y matibay, epektibo at malinis sa korupsyon. Ipinagkaloob kahapon ng composting facility at biodegradable waste o CFBW sa iba pang mga barangay sa lungsod sa pangunguna ni City Mayor Art Brian Celeste na nirepresentan Executive Assistant on Ecotourism Affairs, Attorney Odessa Bengson. Lubos ang naging pasasalamat ni Mayor Celeste sa malaking biyaya at tuloy-tuloy na tulong at suporta ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management sa komprehensibong program ng kanyang administrasyon sa solid waste management, sustainable environmental protection at pagpapalaganap ng organic farming sa buong lungsod. Kasabay nito, sinagawa rin ang pagsasanay para sa mga benepisyaryo kaugnay sa tamang paggamit ng mga naturang makabagong makinarya. Magsisimula ng LGU Alaminos sa pamamahagi ng relief goods para sa lahat ng pamilyang Alaminian. Pagkalabas ni Typhoon Emong sa Philippine Area of Responsibility, agad naman na kumilos ang Department of Agrarian Reform o DAR Pangasinan para sa pag-deliver naman nila ng support services sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa lalawigan. Kasama sa kanilang ipinamahagi ay mga farm machineries at equipment. Ibinigay ang four-wheel drive farm tractors, hand tractors at knapsack sprayers. Ang DAR Pangasinan ay nag-turnover din ng fertilizers, insecticides at mga seeds. Ang nasabing support services ay nagkakahalaga ng 80 million pesos mula sa farm to market o mula sa FME at mga inputs mula sa DAR Regional Office 1. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang nasabing awarding ceremony na isinagawa sa Rosales Farmers Market sa Tumana, Rosales. Kahapon, July 29, 2025, alas 2 ng hapon, umabot na sa 273.08 meters above sea level ang level ng tubig sa San Roque Dam na malapit na sa spilling level. Dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat, posible ang controlled release ng tubig kung magpapatuloy ang pagtaas ng tubig sa dam. Maigpit na pinapayuhan ng mga residente sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ang maagang paglikas ay mahalaga upang maiwasan ang anumang panganib sa buhay at ari-arian. Ipagbigay alam agad ang impormasyong ito sa mga o hiniling sa abiso na ipagbigay alam agad ang impormasyon sa mga nasasakupan at patuloy na mag-monitor sa mga opisyal na abiso mula sa lokal na pamahalaan o DRRMO. Masayang binati naman at binigyan inspirasyon ni Governor Ramon Gico III ang 761 na mga estudyanteng nagtapos sa pamamagitan ng Alternative Learning System ng Pangasinan 1 Schools Division. Ang kanilang pagtatapos ay ginanap kahapon sa Season Auditorium sa Capitol Complex sa Lingayen. Sa mensaheng ipinaabot ni Governor Gico sa pamamagitan ng Executive Assistant 3 Attorney
Rondale Castillo para sa mga graduates at completers. Idiniin ng gobernador na edukasyon pa rin ang pangunahing sandata sa pagharap sa bawat hamon ng buhay kaya't piliting tapusin ang pag-aaral at abutin ang pangarap. Magsisimula ng LGU Alaminos City sa pamamagi ng relief goods para sa lahat ng pamilyang Alaminian. Gaganapin ang distribusyon sa kanilang barangay hall para sa mas mabilis na distribusyon sa buong syudad. Narito mga barangay na nakaschedule ngayong araw, July 29, 2025 sa Barangay Victoria, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, Talbang, 1:00 hanggang 2:00, Sabangan, 3:00 hanggang 5:00, Pandan, 3:00 hanggang 5:00 ng hapon. Hinihiling na hintayin ang opisyal na schedule para sa ibang barangay. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan sa gitna ng matinding pagbatikos na kinakaharap ng online gaming industry hinggil sa panawagan para sa total ban. Ang mga compliant operator ay nakiisa sa pagdepensa sa pagsusulong sa pinakamahigpit na regulasyon. Ibinida ng industry stakeholder ang papel na ginagampanan ng sektor sa pagtulong sa pondo para sa social programs ng pamahalaan at suporta para sa national sports development, partikular sa pag-sponsor sa paghahanda ng mga Pinoy athletes sa international competitions. Binigyan din ni Cynthia Carrion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines at manager ni Olympic gold medalist Carlos Yulo, ang kahalagahan ng corporate sponsorships sa pagpapanatili ng mga elite sports program. Sumanya kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagiren. Antabay natin si Eli Garcia. Oras po natin ganap ng 5:28. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City.
Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin ganap na alas 5:32. Welcome po sa ikalabahagi na ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami pa rin po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantan ni Paragire. Okay, so ikasyam na araw na ngayon. Kala ko wala ng tubig kanina, meron pa din. Yung tubig sa bahay, sa loob ng bahay kagabi. Kahapon kasi ng madaling araw, ay wala na, nakapaglinis na ako. Sabon-sabon na ng flooring. Tapos, before noon, ayan na naman, nasa loob na naman. Hanggang ano yon? Hanggang early evening. And then, nakapankaras lalamat. Pagising ko kanina, okay na. Sana dire-diretso ng ganon, pero may inaasahang pagtaas pa rin ng tubig dahil sa high tide. Mm-hmm. At ang tubig naman dito sa tubig baha, dito sa may Rizal Street, yung sinakyan kong tricycle kasi dumaan dun sa Perez, lampas ng bridge, tapos kumaliwa papunta dito sa Rizal. Tubig pa rin hanggang sa dulo ng Rizal. Yun yung yun yung parang gusto kong ma-experience, yung doon dadaan sa Perez. Kaya lang pareho din ng haba ng kung babagtasin mo yung baha na binabagtas natin araw-araw dito sa downtown area tsaka doon, parang pareho lang yung haba. At saka mas maiksi na yung biyahe from pag traffic to dito, A.B. Fernandez Avenue, Rizal. Pero yun nga, pag sumasakay kasi ako dyan sa may MH Del Pilar, mas gusto ng mga tricycle na dumaan dyan sa Perez, papunta dito. Pero yun nga po, tubig pa rin. Etong the whole stretch ng Rizal Street dito sa Dagupan at siya, pagbaba dyan sa pareho pa rin. Pero mas mababa na yung level ng baha gayon kaysa kahapon. Ako ang basis ko kasi sumakay ako ng tricycle. Yung basis ko pareho pa din kasi umabot pa rin doon sa flooring nung tricycle. Kaya nga sabi nga nila kanina diyan, bumaba na. Sabi ko pareho, bumaba na kasi daw kagabi mataas. So yun yung basis naman nila, mataas kagabi. Ako naman ang basis ko naman kahapon na umaga. Yun lang kasi yung comparison ko yun sa umaga. So pareho pa rin. Ang pagkakaiba lang dito po sa Rizal, wala pa yung mga nagtitinda. Baka balik na rin sila. Palagay ko pinabalik na kasi kahapon, di ba nung morning andyan pa sila. Early morning andyan pa sila. Pag uwi ko ng bandang alas 8, wala na sila, malinis na. Kasi pang umaga lang pala sila. Dapat daw 7 o'clock wala na sila. Parang sa parang sa downtown, pag walang baha, before 7, nakapack up na yan at nililinisan na yung area. Yung andito, sa may downtown at saka dun sa, anong street ba yung likod ng likuran ng Malimgas Market. Ayan, yung mga nakalatag dyan, before 7, na rin, sinasabihan na silang umalis na. So, pareho din pala nung nag-interview nga tayo, actually, casual tanong, kung nagbabayad din sila. So, yun, nagbabayad din pala sila ng ticket.
At yung nakita nga natin na space lang na ang liit at ang liit din ang paninda, 50 yung ticket nila at hanggang alas 7 lang. So yung iba naman... Mahal pala ng ticket, no? Ha? Mahal pala. Oo, tapos yung depende rin sa kalaki, yung bando sa bandang Herero naman, 200 naman yung kanyang ticket. Yun yung mga naka-push cart. Parang dalawa yata yung... Mas maraming paninda. Pero yun, 3 beses daw sila sa isang araw maningil. Aha. Kaya sa umaga lang yon. So iba yung umaga, kung 3 beses parang morning, noon and night time, parang or afternoon. Kaya nga yung isang alas 7 hanggang alas 7 lang yung ticket na yon. Talaga sinusundan sila diyan na sipag naman na taga bigay ng ticket. Kaya lang ang natin dito it's hindi lang it's calamity Tsaka yung ang hirap nila nagtitinda doon nakalatag umuulan. Oo, sana konting tawag ba dito? Consideration na lang sana na sige lang sila kasi hindi naman nga sila makatawid. Tsaka yung hirap nga nila na umuulan, bumabagyo at ando talaga umuulan, nakapayong lang sila doon, talaga nagtitinda pa rin sila. Na nga ako nung 50 yung binabayad nila tapos depende yung isa 80 to 100. Parang depende yata sa laki rin ng kanilang pwesto at yung iba naman 200. Pero yun sabi nga 3 times daw silang naniningil. Pero yung 50, minsan lang yun. Kung tatagal siya, 150. Parang gano'n. So, abutan siya ng tanghali. Oo. Pero yun nga. Ibang kolektor na naman yun. Yung kasi from the city pa rin. Yung nandun sa kasi doon sila sa bandang MH Del Pilar. So, parang permanent yung position nila, pwesto nila doon Kaya 3 beses sila magbabayad. Herero. Oo. Herero sa kabila, Nable sa kabila. Yes. So, kasi corner siya yung downtown, tawag nito. A.B. Fernandez saka corner ng A.B. Fernandez saka Herero. So yun, 200. Sabi niya yung sa kanya lang yung pera pa sa anak niya. So ano yun? So actually meron akong nabilhan ng nagtitinda ng itlog dito sa Malimgas nung wala pang baha ito siya, may pwesto sila. Pwesto ng biyanan niya. Ito yung may rights 'di ba? Meron silang binabayaran. So pwesto 'yon na hindi naman nawalan ng nagtitinda. So pwesto ng biyanan niya nung hindi na kaya magtinda ng biyanan niya, siya na yung sumalo. So dire-diretso. So kung pwesto, stall yan, ibig sabihin nagre-rent ng monthly. Pero siya, ticket lang po binabayaran ko. Swerte mo naman. Samantalang permanent na pwesto na, ano ba yung sukat ng mga pwesto dyan? Malaki siya. Kung siya ticket lang, liyamadong-liyamado, kumpara doon sa mga ambulance vendors. Kasi parang inassume lang niya yung pwesto ng kanyang biyanan. Pero, di ba, pag gano'n, nagre-rent naman sila? Okay lang, kung minsan yung mga nagre-rent yan sa loob, bas gusto pa rin nilang, lumalabas pa rin sila Kasi parang, yun kasi permanent siya I mean, yung mga iba nagtitinda, mas gusto pa rin nila sa labas na magtinda kasi nga mas parang nahaharang nila yung mga nagbebenta. Tsaka yung mga kasi nagbebenta yung mga namimili ako yung madaanan nila yun na. Pero yun nga, it's a permanent at tsaka itlog yung niya So kung ba yung pinupunto ka doon, permanent na pwesto. Pero na supposed to be nagre-rent ng monthly, ticket lang yung binabayaran niya, na mura lang. So, mas nakakamura siya. Swerte mo. Maswerte nga siya. Kaya lang, yun nga, ang naman kasi ng city government doon, hindi mo naman pwedeng ipatong sa kanya yung singilin sa kanya yung sinisingil doon sa hindi nakakabayad. Pero yun nga, it's supposed to be rental. Pero yun nga, swerte niya kasi ticket lang. Para lang siyang ambulance sa labas na ticket lang. Pero yung marami po sa mga kababayan po natin na nawala ng pagkakakitaan because of the baha. Iilan lang naman yung talagang nagpupursige na siguro malapit lang sila sa area, parang yung nagtitinda ng bangus. Dito lang daw sila sa may downtown, likuran nung isang dyan, malaking pwesto, so malapit lang. Paano naman yung malayo yung nung uwian nila? Pero kanina dito sa area na to, wala na yung mga nagtitinda, pero yung mga tricycle at saka mga sasakyan abunton. Kasi agara ang anticipation is wala ng tubig. So nandoon sila sa nguso, mouth ng tulay na hindi sila tumuloy. O kaya nag-aantay na pasahero, nasasakay at magpapapunta sa downtown. Pati mga truck ayaw nilang tumuloy, ayaw pa rin nilang isugal yung kanilang masasakyan na ilusong sa sa tubig. Pero yung mga tricycle, malaki po yung charge noon pag expect na gano'n naman talaga yung compromise ba?
sasakay ka, dadalhin ka tubig, baha, dadalhin ka dun sa bandaron at pumayag siya, compromise talaga na mas mataas yung singil. Yung kanina, yung sinakyan ko, bedbox, o di sumakay na ako. Ikaw ba nasakyan ko kahapon? Hindi po. So, pagbaba, magkano? Bahala na po kayo. Okay, so since mabait, pareho na rin binayad ko doon sa binayad ko kahapon. Ayan, kapag mabait naman kasi yung mga, tricycle drivers, mas yung mga, yung mga pasahero. Considerate naman ng mga pasahero. Hindi mo naman kailangan. Mas gugustuhin mo magbigay. Kung minsan nga, ang hihingi nila 50 lang, pero binabayad mo talaga is 60 o 50 lang, nagturing ka, o di, ibigay ang hilig. Pero mga kaibigan, yun nga, sabi mo nga kanina, inaasahan nga po. Tingnan natin kung makokontak ni Ka Eli ay sumagot. Baka pa. Si Sir Tom Valdez. Baka tulog pa. Kasi nga, yung kahapon nga, alas 2 ng hapon, 273.08 meters above sea level na yung tubig sa San Roque Dam. Alam naman po natin na tuloy-tuloy din po yung pag-ulan sa taas. So, yung tubig na nanggagaling po sa Binga, Tambuklaw. Yung pong Binga, Tambuklaw, matagal na po nakabukas. Yan. At itong tubig na to, walang epekto pa sa Dagupan dahil sinasalo po ng San Roque. Ayan, ito yung kasi noon, nung walang San Roque Dam, diyan sa amin noon, konting ulan lang. Mangin Tambak. Diyan sa Eastern Barangay, konting ulan lang, tubig na. Baha na noon. Pero since nung nagkaroon na ng San Roque Dam, bihira na talagang bumaha dyan. Bumabaha lang dyan kapag talagang mataas na yung tubig. So, yun yung po, sinasalo ng San Roque Dam, ang tubig mula sa Binga at saka sa Ambuklaw, sa pinakamataas. At yung kung ano man yung tubig na lumalabas diyan sa San Roque Dam ay sa Agno River po dumadaan at ang exit po niyan dun sa Lingayen. Ayan. So, pero itong advisory po ng National Power Corporation, posibleng magpakawala ng tubig kung magpapatuloy nga ang malakas na pag-ulan dulot ng habagat. So, yun nga yung kinokontak natin si Sir Tom kung nagpakawala na. Kasi ang sinabi ay posible pa lang. Kaya binigyan po ng advisory ang opisina ng OCD Region 1, Pangasinan PDRMO at saka municipalities na posibleng maapektuhan po kapag nag-release ng tubig ang San Roque Dam. So, ito po yung bayan ng San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayug, Santa Maria, Rosales, Villasis, Santo Tomas, Alcala, Bautista, at saka ng Bayangbang. Ayan. Sa update naman na ipinost po ng Pangasinan PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pwede nyo pong isearch sa Facebook ang kanilang page. I-type nyo lang Pangasinan PDRRMO. Yung update nila, July 30, ngayong araw, 19 minutes ago, dam status San Roque, ang level ng tubig sa dam as of kanina lang, ay 276.49 meter above sea level. So, ang inflow, ito yung pumapasok galing sa taas, ay 879 centimeters. Ang outflow ay 185 centimeters. No gate open. Ayan, wala pang gate na binubuksan. Pero ito nga sinasabi nga nila, kapag katigil ng ulan, ito yung parang binibigyan sila ng pagkakataon na release, controlled release po, para hindi magaya yung nangyari noong bagyong Pepeng na hindi na kinaya. At talagang baka bumulwak o talagang masira po yung dam, kaya nag-release sila sabay-sabay. Nagbukas sila ng ilang gates. So, yung advisory kahapon na kung saan nakasama doon sa advisory ng National Power Corporation, yung posibilidad, posible. Ang level kahapon ay 270.36 meter above sea level, dyan po sa San Roque Dam. Kumpara doon sa binasa natin kanina na 276.49 meter above sea level. So, tumaas siya ng 6 meters. Mahigit 6 meters. Taas na nun. Tuloy-tuloy po yung pagpasok. Ayan, malaki yung inflow. 879 centimeters. Ang outflow, maliit lang. 185. Pero, ulitin po natin, wala pang nakabukas na gate. At sana, hindi na dumating sa punto na yun. Kaya lang kung 276.49 meter above sea level, ang taas na po nun. Oo, pero ang kasi nila is 280, yung kanila spilling level. One time, para umabot pa ng 290 talaga, ayaw talaga nila i-release ang tubig. Yun na yung
wala na silang choice kundi buksan ang maraming gate. Kaya lumubog ang bahagi ng 5th and 6th District at ang Central Pangasinan. Dito naman po sa atin, sa yung mapa po ng kailugan at lugar na maaaring sumalo ng tubig ulan mula sa Benguet. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan kahapon dyan sa taas, sa Benguet, sa Baguio. Taas ang lakas ng ulan doon. Yung tubig na nanggagaling sa Benguet patungo sa ating lalawigan dahil sa patuloy na buhos ng pabugso-bugsong pag-ulan dulot ng hangin habagat, sinasaluyan naman ng Sinukalan River. So yung munisipalidad na apektado po kapag ang Sinukalan River na yung nag-swell o namaga o umapaw, ang bayan ng Kalasyaw, Santa Barbara, Dagupan, Mangaldan, Binalonan, Sison, Lawak, Urdaneta at saka San Manuel. Ito po yung kapag ka nanggaling po ng Sinukalan River. Pero meron tayong gustong i-clarify kay Sir Tom Valdez kasi meron yung inilabas nga ang PDRRMO daw base na rin sa pag-reshare o senior ito ni Attorney Joey o ni Councilor Joey. Kinuha niya yung part lang na yun. Kung saan yun, anong tawag nito? Basing. Yung Basing River, kaya sinesearch ko naman sa yung Basing River is sa Bimali siya. Oo. Pero part pa rin siya part siya ng Agno River. Yan. Pero sa Basing siya. Pero doon sa niya, maliit na ilog lang ito. Parang interior part na konektado sa ilog ng Lingayen. Marami pong mga river tributaries kasi na connect. Pero yung doon sa nila, ayan, tingnan natin kung saan yun. Ang maapektuhan kung sakali daw, part siya ng Agno River, Basing, Bimali, Kanawalan River, tsaka Dagupan. Talagang ang daming yung tributaries talaga hahanap at hahanap din sila. Pero yun nga, sa Lingayen ang pero hindi binanggit ng hindi nabanggit ang Lingayen doon sa binigyan ng abiso. Kasi lang. Hindi, pero kung titignan mo yung advisory ng NPC, kumpleto 'yon, kumpleto yung listahan ng mga bayan hanggang Lingayen. Nandun ba yung Lingayen? Kasi yung iba, ang in-screenshot o in-type lang ay hanggang Bayambang. 'Di ba? Hanggang Bayan. Alcala doon sa kabila, tapos tawid ng malaking bridge, tapos Bayambang. Pero ang exit po kasi niyan ay Lingayen. So from Bayambang dadaan pa ng San Carlos. Marami pa ang dadaanan. Samantala dun sa mga dumadaan naman o kaya dadaan dito sa Rosales, dito na lang sa Dagupan, nararanasan na po yung heavy traffic, lalo na yung dito sa may bahagi ng Arellano. Sa traffic. Ito yung balikan natin kasi binasa kanina hanggang Bayambang pero wala siyang Lingayen. Hindi kasama ang Lingayen doon sa binanggit nila. So ulitin natin sa Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayog, Santa Maria, Rosales, Villasis, Santo Tomas, Alcala, Bautista at saka Bayambang. Yung inabisuhan ng National Power Corporation. So ito yung immediate na makakaranas ng mataas na tubig. So ibalik ko lang dito sa bayan ng Rosales, dito nga sa Dagupan nararanasan na po natin yung heavy traffic. Dahil parang ordinary day na lumalabas na yung maraming sasakyan, ganun din sa bahagi ng Binmalay. Sa Rosales kahapon may advisory na inilabas ang LGU Rosales pero palagay ko ganito palagi ang mararanasan dito sa may Carmen area. Ang traffic advisory ng LGU Rosales, sabi po dito pinaaalalahanan ang mga motorista na gumamit ng Tiplex Diversion Road at iba pang alternatibong daan upang makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko sa Barangay Carmen, dyan sa Rosales. Pinapayuhan ang lahat na magplano ng biyahe at mag-ingat sa pagmamaneho. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at kooperasyon. Yan po ay mula sa LGU Rosales. Ang expect po na yung heavy traffic palagi po dyan dahil nga sa maraming sasakyan na dumadaan plus yung mga maraming bus at saka yung mga trucks na bumibiyahe. So yan po yung advisory para from LGU Rosales. Samantala sa bayan naman ng Basista, mga kaibigan, isang maliit na bayan po ito sa pagitan nasa 5th District,
Nasa 2nd District, hindi 5th. 2nd District, pero nasa pagitan ng malalaking bayan at lungsod, San Carlos, Malasiki, Bayambang at Orbistondo. Kahapon ay, I think, natapos na yung distribution nila ng relief packs sa mga barangay. So, yung mga barangay representatives, sila yung pumunta sa bayan para kunin yung kanilang supplies, relief packs, 5 kilo ng bigas, at ano pa yung nakalagay doon? Per family sa isang tahanan. Kung yung isang bahay ay 3 yung pamilya, 3 sets ng relief packs yung kanilang tatanggapin o kaya tinanggap na. So lahat po yan ng taga-bayan ng Basista. Maganda yung sistema nila. Turned over sa barangay, although kumpara sa ibang lugar like Dagupan, doon naman siguro yung mga affected nung mga bagyo nitong nakaraan ay iilan lang siguro yung binaha, pero lahat ay nakaranas nung hagupit nitong si Emong. Lahat naman yan ay apektado. Pero dito sa Dagupan din natin alam kung paano yung kung paano yung proseso. Ganon din kasi karamihan sa mga i-turn over nila sa barangay para sa mas mabilis na distribution. Katulad yung binasa natin kanina sa Alaminos City, although per barangay pero may schedule sila para alam nila kung anong oras ang pagpunta yung ng distribution mga residente. Naman ng relief packs mula sa DSWD, ito yung maproseso. Kahapon nag-distribute ang opisina ni Congresswoman Manay Gina de Venecia Mayombo. So ito yung may pinipirmahan May form na pipirmahan, 2 kopya yon. Yung isang kopya, yun yung binibigay dun sa beneficiary at yun yung ipipresent niya pag magki-claim na. Paano kaya ang procedure sa mga diyan sa DSWD? Ang masasabi ko, ayan, good morning sa mga BHW at barangay officials ng Mayombo. Ang mga BHW na masisipag yan na mag-house to house. Ibibigay nila yung form. Pag naubos na yung form na dala nila, pwede po. Pero ano pinipili? Pinipili nila? Kasi yung sa amin, lahat ng bahay binigyan nila Kasi submerged naman lahat yun. Pero yung kahit noong mga nakaraan, pag may mga, basta masisipag yung mga BHW ng Mayombo, yun lang naman masasabi ko, even sa nung mga nakaraan, not necessarily pag may ganitong baha, pag may mga programs o sipag silang umikot. Okay. At ayan. Pero sa Dagupan, ayan yung ito yung pinamamahagi po sa Dagupan yung tawag nito. Galing sa DSWD, tsaka yung galing sa mga iba't ibang mga private entities na nagbibigay po ng assistance o mga relief goods kasi tinaturn over na nila sa city government. So ang city government na sila yung mag-decide kung saan ibibigay. Pero marami po naghihintay ayan kung yung ayuda na manggagaling mismo sa siyudad ng Dagupan, yung pondo mismo ng siyudad. Kasi nga po alam naman po ng lahat na noong pang nakalipas na Miyerkules last week, iniras po nila, minadali po yung pagpapasa ng state of calamity dahil kinakailangan na daw talagang ipatupad itong pagdeklara nga sa siyudad ng Dagupan under state of calamity. Pero marami po yung nag-aabang at umaasa na sana ay mabigyan din sila ng ayuda. Kasi marami yung iba kasi ang basis nila nabaha yung bahay nila, affected sila. Yung iba naman hindi nabaha pero affected pa rin, hindi makapasok dahil nga sa baha yung kanilang papasukan o whatever. Yung iba naman yung negosyo rin nila dahil nga hindi nga sila nabaha pero hindi pa rin nila ma-implement yung kanilang negosyo dahil wala bumibili, dahil hindi sila mapasukan, hindi sila makapamili dahil nga rin pa rin sa baha. Yan. So kung ano man yung baka titingnan lang nung mga umiikot diyan, yung mga nabaha lang ang kanilang bahay, so dapat makita nila lahat dito po sa kalamidad na to affected. Hindi yung nabaha lang yung bahay, kundi yung lahat din, kasi nga hindi nga rin, yung iba hindi nga makapasok, hindi ka makalabas, hindi mo rin magawa yung regular na day-to-day na activities dahil nga po dito sa calamity na ito. So yun, kung kailan magbibigay ang siyudad ng Dagupan, yun po yung inaabangan ng lahat. Kasi nakikita po nila
na ang pinamimigay ay kahon galing sa DSWD. Pero yung galing sa syudad ng Dagupan, yun po yung hinihintay na lahat at umaasa ang lahat na mabibigyan at walang lalampasan. Lapag pag sa city. Pero ibang-iba pa rin po, yung sabi nga nila, kapag house to house na yung mga yan, at wag nang pumila, wag nang meron kasi ako nakita, papapawin yung ras, kasi nga ang dami nga yung talagang mungkog, yung talagang parang mag-aagawan, para bang talagang yung nakikita natin sa Gaza, yung nakikita ko sa Gaza na talagang nag-aagawan sa pagkain, parang ganon. Minsan hindi rin magandang tignan, para ka nga naman talagang hirap na kasi talaga nag-aagawan na sa pagkuha nga. Pero yung nakita po natin dyan sa Mayumbo, yun na dahil sa tagal nilang naghintay. Ayan, kaya nag-uunahan sila dahil nag-uunahan na din silang gusto na rin nilang matapos. Kasi ilang oras na sila nakababad sa tubig. Tapos tubig pa yung babagtesin nila pa uwi. Correct. So, yun po yun. Yung, alam mo, panghina. Yung makikita mo yung sitwasyon, lalo na mga kababayan po natin, na mas matindi yung kanilang problema ngayon. Ako nga feeling down na binabaha yung loob ng bahay. Yet, ang dami pong kababayan po natin, nakikita ko yung post ng mga kaibigan ko dyan sa Calasiao at ibang bahagi na lampas bewang yung baha, tapos mababasa mo yung post. Parang, hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Sira na lahat ng gamit. Yung parang ganun ba? Kung talaga napabayaan talaga nila. At saka hindi rin nila maililipat kasi mabilis yung pagtaas ng tubig. Kung yung nabaha na Cagayo, kung isipin mo, paano ako mag-uumpisa saan? Di lalo na yung lubog talaga yung kanilang bahay. For several days, magmo-molds na yun. Ang tagal na eh. At saka yung dumi na pumasok, nag-settle na doon sa flooring. Ika-siyam na araw na ngayon, to be exact, kasi nag-start yung pagtaas ng tubig Tuesday. Anong Tuesday yon? Kasi Lunes, yun yata yung start ng pagbayo ng tawag nito, yung tubig, ng ulan, ng bagyo. Pero Tuesday, start na ng baha. Ayan. Kaya ngayon, exactly, ika-siyam na araw na. Ayun. Hindi na pala ako mahirapan magbilang kasi ni Tuesday 1. Nakita mo yun? Tuesday 1 yun eh. Kaya ngayon, 9 ngayon. 9 ba ngayon? 20 na. 30 na. 30 na ngayon. Ang tinitingnan ko 1, yung palang Yung 1, katapat niya ay 22. Oo, kaya yung pisa. Kaya 9 days din talaga. Sana naman tama na yung kasi nga masaya na ako nung nakita ko ma-traffic na kahapon. Bumalik na yung usual na traffic. So ibig sabihin wala nang baha. Pero pag bungad natin kanina umaga, katulad din ng ibang nagulat din kasi nga nandun sa bungad ng tulay yung kanilang masasakyan, may tubig pa rin. Pero kanina nung papunta ako dito, may napadaan akong Calasiao na jeepney galing sa Mayombo. So ibig sabihin passable na po 'yon. Samantala mga kaibigan, marami pong mga non-government organizations, maraming grupo, may mga LGUs na may mga panawagan for donations, iba't ibang klase, pwedeng food packs, pwedeng clothing. Ito na po yung muli pagkakataon. Alam po natin maraming kind-hearted na mga Pangasinense at mga Pilipino. Kung meron po kayong nakatago dyan na po pwede pang isuot, ayan, pwede nyo pong i-donate. Tignan nyo po. Facebook, dito po malaking tulong ang Facebook dahil nakikita po natin yung mga panawagan, panawagan ng saklolo, panawagan ng yung mga gustong tumulong. Anyway, mga kaibigan, pagbati po ng good morning kay Atchicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. Ganon din kay Lynn Coronel. Parang ngayon ko lang ulit nakita yung kanyang pangalan sa Facebook Live. Lynn Coronel, Glory Sanchez Maramba, Estrella Carmelo, kay Gaheto Emasa Landingin Benjamin. Benjamin yung kanyang first name. Si Engineer Ogie Ventimilla, good morning, sir. At saka kay Ma'am Linda Ventimilla, kay Sir Augusto Mejia, at saka kay Ma'am Divine, good morning din po. Ayan, at kay Mamata,
Madam Rose, good morning. Mamata and tropa. And tropa. Yan, tuwang-tuwa daw sila dyan sa tropa na yan. Pero yung tropa na yan, sina Kuya Polly, si JR, si Jerome, tsaka si Yaya. Yan. At saka good morning kay sa Doris Canteen dyan sa may Capitol Complex, Lingayen. Kay Marie at kay Nino na taga Lingayen. Kumusta kayo? Pero siyempre si Madam Rose agata una absent. Yan. Siyempre, always Alas present. 4 ni akatune in la. At sa may ito lang may kabuasan ratsadong balita. Pinoy. Hoy, Pinoy gising! Talagang Tapos siyempre si Kuya Benjitan, hindi rin uma-absent yan. At saka yung ating sa mga saling gayan, sisingiling ka na naman yan sa Lunes. Binati ko na, si Maria at saka si Nino, mag-asawa. Ay, mag-asawa sila. Oo, si Maria at saka si Nino, parehong nasa Doris Canteen. Nung buhay pa si at si Aduring, ayan, Aduring ang pangalan. So, manage na yung kanyang anak, si Tess. Ayan. Good morning din sa duty security guard dyan sa may family court dyan sa CDRRMC building sa Tondaligan. Si Alberto Fernandez Navarro tapos na. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po nyo nakasama. Sa technical side, si Ellie Garcia. Idugtong ko lang, happy trip kay Engineer Ogie Ventanilla papuntang Washington, D.C. to attend the 143rd Supreme Convention of the Knights of Columbus. Ako po si Liway Manantani Paragire. Good morning. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.